Mapapanood na ngayong araw ang kauna-unahang live stream investigation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa Manumalyang Flood Control Project. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita live. Aljo, sa unang pagkakataon ay naka-livestream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at kaninang umaga ay humarap dito si Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr. Kasunod ng mga panawagan na isa-publiko na ang ginagawang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects, ngayong araw ay unang beses na naka-livestream ang pagdinig ng ICI sa YouTube account nito. Sumalang dito si Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr. na kasama sa pinangalanan ng mga diskaya sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay kanyang itinanggi na kakilala niya ang mga mag-asawa. Malawak po kasi yung magkakilala. Hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, ay kabatian ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan, ay hindi ko po talaga kilala ang diskaya. Naitanong din sa pagdinig kung may kakilala itong Alvin Mariano na kasama sa nabanggit na mga diskaya. Ayon kay ICI member Rogelio Singson, tila lumalabas na ito ang kausap ng mga diskaya. Ito umano ay kumakatawan sa mambabatas. Ayon kay Agaraw, kilala nito si Mariano na isaan niyang kontraktor. Doon po sa term ko, hindi ko po nakilala si Engineer Alvin Mariano, hindi ko po. Engineer pala siya. Ay kontraktor po yan na Justice. Hindi ko po kilala po yan na baka po nitong nakaraan. Nung sumasali na po sila. Kilala ko po si Alvin Mariano. Kontraktor po yan na nakapagpapakilala po sa akin. Itinanggi ni Agaraw na nagbigay siya ng authorization sa sino man na kumatawan sa kanya. Anya wala siyang anumang bagman kung saan rin kanyang itinanggi na nakatanggap siya ng 9 million pesos. Sa naging pagdinig, paulit-ulit na binigyang diin ni Agaraw na hindi siya nakikialam sa bumababang pondo sa kanyang distrito. Anya nakatuon lang siya sa mga proyekto ng kanyang lugar. Paliwanag niya kabilang sa kadalasan na hinihingi sa kanya ay barangay hall o covered court. Iginiit niya na tangi ang trabaho niya bilang mambabatas ay hanggang sa pagbalangkas lang ng budget. Tumanggi naman si Agaraw na voluntaryong isurrender ang kanyang cellphone sa ICI. Aljo, kasama rin sa kanyang binigyang diin kanina sa pagdinig na hindi siya mambabatas sa taong 2022 hanggang 2025 kung saan ito anya yung panahon kung saan siya idinadawit. At kanina matapos ang pagdinig kay Agaraw ay sumunod naman na sumalang dito sa live stream na hearing ng ICI ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines. Base sa impormasyon na inilabas ng ICI, ito munang dalawa ang hearing na nakaschedule dito pero base na rin sa kanilang ibinigay na impormasyon na maaring maging resource person ngayong linggo ay kabilang sina Bulacan Representative Danilo Domingo, Davao City Representative Paulo Duterte, House Majority Leader Sandro Marcos at si Benguet Representative Eric Yap. At yan muna ang latest mula dito sa ICI. Aljo. Maraming salamat, Rod Lagusad.